Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Napayuko si Trina nang madaanan nila ni Kalia, ang asawang si Franco, na prenting nakaupo sa sopa sa living room area. Kumuway ang bata kay Franco bago nagtatakang tumingin sa kanya palipat muli sa ama nito. "Mommy, why are you rolling your eyes to Dad? Inaway mo ba siya?" Inosente nitong tanong at umusli pa ang nguso. Muli siyang umirap kay Franco bago nginitian ang baby niya. "Tara na baby, magsusukat pa tayo ng gown natin." Bahagyan niyang itinaas ang hawak-hawak niyang mga damit na pinadala ng mami niya para sa kanila ni Kalia. Gagamitin nila iyon sa anniversary ng Philippine Airlines. "Daddy, sama ka po sa amin." Pinaypay nito ang kanyang ama. Franco looked at her before looking at their daughter. "No, sweetheart, surprise me with your princess dress. Come on." "Yes, Daddy. Yes." Excited at halos patilin na wika ng anak bago mas mabilis na tumakbo patungo sa sarili itong kwarto. Bumalik ang tingin nito sa kanya habang parang hari itong nakaupo sa kulay puting sopa ng living room. Nakaangkla ang ugot nitong mga kamay sa headrest ng sopa habang nakadikwatro ang kanyang mga paa. "Your passport will be ready tomorrow afternoon. Alas 8 ng gabi ang flight niyo ni Kalia." Seryoso nitong wika sa kaniya. Ang mga mata nito ay diretsong nakatingin sa mga mata niya. Hinahamon siya na tumutol sa sinabi nito. She stamped her left foot like a kid and rolled her eyes again on him. "Kahit kalad ka rin mo ko paalis, hindi mo kami mapapaalis ni Kalia. Doon na lang kami sa bahay ni Mama kung ayaw mo kami rito. Akala mo naman isisiksik namin ang sarili namin dito? Trina, not this time again. Just do what I've said. I could do that just to get you out of the country safely. Diktador ka. Ayaw ko na sa'yo, Franco. Kung gusto mong iwanan ka talaga namin ni Kalia, pwes, ngayon pa lang, iiwan ka na namin. Doon na lang kami kina Mama matutulog mamaya pagkatapos ng party. Huwag mo akong kausapin, Franco." Mabilis niya itong tinalikuran at nagingit-ngit ang kalooban na mabibigat ang hakbang patungo sa kwarto ng kanyang anak. Marin niyang kinagat ang pang-ibabang labi para pigilan ang mga luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Ang sama-sama ng loob niya kay Franco. Naiinis siya sa sarili niya dahil gusto niya itong intindihin. Sino ba naman siya para mag-inarte, gayong kaligtasan naman ni Kalia ang inaalala nito. Sapagkat ang totoo, ayaw niya lang iwanan si Franco. Hindi niya ito kayang iwanan at lumabas ng bansa na walang kasiguruduhan kung may babalikan pa ba siya. Naiinis siya dahil hindi niya masabi iyon kay Franco. She cares for him, alright? Hindi lang ang baby niya ang iiyak kapag may nangyaring masama rito. Paniguradong aatungal din siya ng pag-iyak. Ngayon pa lang ay ang sama-sama na ng loob niya at nasasaktan. Paano pa kaya kapag iniwan niya na ito? Isa pa, base sa mga mata nito, ay wala itong balak humingi ng tulong kahit kanino. Gusto niya tuloy malaman kung sino ang Poncio Pilatong umiepal sa buhay nila. At kung bakit hindi yun umepal sa buhay ni Franco ng mga panong hindi pa sila nag-i-exist ni Kalia sa buhay ng asawa niya. Ang kulay pink na dress ni Kalia ay mas lalo nagpalitaw ng kaputian ng baby niya. Parang prinsesa itong umikot at tawa ng tawa sa palda ng dress nito na sumasabay sa bawat galaw nito. "This dress is beautiful, Mommy. I love pink." Bungis-ngis nito at saka yumakap sa kanyang mga binti. She was wearing her red with a shade of violet gown. Umabot iyon hanggang talampakan. Off-shoulder iyon
at flowy ang mahabang palda. Itinaas niya rin ang kanyang buhok para makita kung bagay ba ang style sa suot niyang gown. Maingat siyang nag-squat para bantayan ang kanyang anak. She's wearing her 4 inches heels. Pinahaba niya ang kanyang nguso at agad na hinalikan niya ang kanyang anak. Hinawakan niya ang magkabila nitong kamay bago niya ikiniskis ang dulo ng ilong sa ilong nito. Bumuhisngis si Kalia at malambing siyang niyakap. Naghahagik-hikan silang dalawa nang umupo silang dalawa sa ibaba ng kama nito at nag-selfie. They took multiple photos and she couldn't help but to let out an amusing laugh when Kalia demands to have her own photo wearing the expensive dress that she is wearing. Pumusing pa talaga ang baby niya na tinuro daw ng tita Charlotte nito. Kung maarte na ang baby niya noon, mas maarte ngayon dahil kay Charlotte. Ang kikay ng babaeng iyon at nung isang araw nga ay nakita na nakikipahid ng lipstick ang baby niya. Inilagay nito ang mga kamay sa ibaba ng panga nito at saka inilagay sa unahan ang isang paa bago tila walang alam na tumingin sa kaliwa nito. Natawa siya at game na game naman na kinuhanan ng larawan ang kanyang anak. Ilang pusing pa nito bago ito napagod at naglalambing na humiga sa ibabaw niya. Her head placed above her chest. Nakalapat ang pisngi nito sa dibdib niya. Gusto mo bang mag-vacation tayo? Tanong niya habang masuyong hinahaplos ang buhok nito. Tiningala siya nito at nanipis ang mga labi. Where, mommy? In the resort again? No, out of the country. Where is that, mommy? We will ride in the plane. Like the big plane in daddy's building? Tukoy nito sa Philippine Airline. Yes, malayo. I like it, mommy. Sunod-sunod itong tumango sa kaniya. Then we will take pictures so that I can put it in my project. Teacher Ninang said we need to bring our family picture. Pero hindi kasama ang daddy mo, Kalia. Unti-unti nagsalubong ang mga kilay nito. Katulad ng kung paano nagsasalubong ang kilay ni Franco kapag may hindi ito nagustuhan sa sinabi niya o ginawa niya. We will not leave him, mommy. I don't want. Kumurba ang labi nito at nagsimulang humikbi. I don't want. I want daddy. I want him with us. Is he going to leave us again? Pupunta ulit ba siya sa malayo? No, baby. Hindi sa ganoon. Tayong dalawa ang aalis. Mas hinaplos niya ang buhok ng anak at pasimpleng inilis ang bara sa kanyang lalamunan. Gusto naman niyang maiyak dahil pati ang anak niya ay ayaw iwan ang ama nito. We need to leave him so we can be safe. Muli itong umiling at mas umiyak pa pero wala ng tunog. Mahina lamang itong humihikbi at nagsusumiksik sa kanyang lieg. I don't want to leave daddy. If he doesn't like us to be here, doon na lang po tayo kina Mamila. I don't want him far away with us, mommy. Nababasa na ng luha nito ang kanyang damit. Ngunit hindi niya iyon iniintindi. Her tears began to form in her eyes again. Suminghap siya at mas niyakap pa ang kanyang anak. Hindi, baby. Dito lang tayo. Sasamahan natin siya. Tumangu-tango ang bata. Kasi love po natin siya, di ba? Hindi agad siya nakasagot. It was a very simple innocent question from her kid. Di ba, mommy? Love natin si daddy? Kulit pa nito at nakuha pang yugyugin siya. Yes, baby. Mahal natin si daddy. Hinalikan niya ang sentido nito bago napatingin sa pintuan ng kwarto. Isang singhap ang lumabas sa bibig niya na makita si Franco na nakatayo roon. Habang nakahalukip-kip ito at metim ang titig sa kaniya. Napapikit siya at mabilis na tinakpan ng kamay ang mga mata na magkislapan ang mga kamera na sumalubong sa kanya. Na makababa siya sa limousine na sinakyan niya patungo sa venue kung saan gaganapin ang anniversary party ng Philippine Airlines. Sunod-sunod na tanong ang ibinato sa kanya
ng mga reporter. At halos magit-git siya sa kanyang kinatatayuan. Mabuti na lamang at siya muna ang lumabas sa limousine. Nasa loob pa si Kalia na alam niyang nakatingin sa kanya mula sa loob ng limousine. Maraming balita na kumakalat na ikaw raw ang babae sa blind item na pinakasalan ng CEO ng Philippine Airlines. Totoo ba iyon? Mas itinakip niya ang kanyang braso sa mga mata para takpan ang kanyang paningin, pati na rin ang kanyang mukha. Mas nagkislapan din ang kamera, kaya mas iniharang niya ang katawan sa pintuan ng limousine. Baka makita ng mga ito si Kalia at masaktan ang baby niya. May mga dumating na malalaking lalaki na siyang umawat sa mga reporter. Hinarang ng mga ito ang mga press at hinarangan siya para wag na mas makakuha pa ng mga larawan niya. "Ma'am, isang tanong lang po." Kulit pa ng mga iyon, kaya mas nagtago siya sa likod ng dalawang malaking lalaki na nagsiratingan. They are wearing a black polo shirt at mukhang mga bouncer sa bar sa laki ng mga katawan. Naramdaman niyang may humawak sa kamay niya bago pumulupot iyon sa kanyang bewang. Tumingala siya kay Franco na malamlam ang mga mata na nakatingin sa kanya. "Let's go!" Malalim at paos ang boses nito. Binuksan ni Franco ang pintuan ng limousine nang tumabi siya ng kaunti. Kinuha nito si Kalia na agad din tumingin sa kanya. "Hide your face in daddy's neck, baby," bulong ni Franco kay Kalia, na agad namang sumunod matapos siyang bigyan ng isa pang tingin. Franco secured his hold with their daughter and using his other free hand, he held her waist and pulled her closer to him. Halos nakayakap na ito sa kaniya na nagsimula silang humakbang. The bodyguards blocked the reporter's camera. Literal na pinalabutan sila ng mga iyon na parang celebrity na hanggang makapasok sila sa loob ng building ay panay pa rin ang kuha niyon ng atensyon nila. Why are they here anyway? At saka, bakit ba masyadong interesado ang mga iyon sa buhay ni Franco at pati buhay may asawa nito ay gustong malaman? They were still escorted by his men when they walked towards the room where the event was held. Malaki ang ngiti ni Kalia na makapasok sila sa loob ng malaking event hall ng Vesco Hotel. Bahagya niyang inuko ang ulo niya dahil sa kanila naton ang tingin ng halos lahat ng taong naroroon. Hindi katulad ng anak niya na mas ngumiti pa at nakuha pang kumaway sa mga iyon. Nagpababa ito sa kanyang ama at kumapit na lang sa kamay nila. Dumiretso sila sa pinakagitnang table kung saan nakaupo ang mga magulang ni Franco. Natuwa siya na makita niya si Cassie na sobrang ganda sa suot nitong kulay navy blue na gown. Ang mama niya rin ay eleganting nakaayos ang buhok at maganda rin ang suot. Parang nakita niyo ulit ang mama niya noong medyo may kaya pa ang pamilya nila. Niyakap niya ito at hinalikan sa pisngi. Natutuwa lang siya dahil hindi niya alam na pupunta ang mga ito. "Mamila," tawag ni Kalia sa ina niya habang nasa kandungan ito ng kanyang amang si Franco. Kumaway lang ang mama niya bago muling ibinalik ang tingin sa kanya. "Pasensya ka na anak, hindi ko naman alam na ganito pala kagara ang parte na ito. Diyos ko, ang mamahal na mga gamit, natatakot akong hawakan, baka makabasag pa ako." "Hi ma, ang ganda mo po," aniya habang nakatingin dito. Natigilan ito sa pagsasalita at napatitig sa kanya. Lumunok ang mama niya at saka tumango. Hinawakan siya nito sa magkabilang pisngi at nginitian siya. "Magkamukha tayo anak. At saka pumayag na ako magpaayos kasi sa totoo lang, nakakamiss pala magsuot ng mga ganitong damit. Isa pa, hindi ko na matatanggihan ang asawa mo." "Si Franco po ba nag-invite sa inyo?" "Hindi, si Balae." Bungis-ngis nito na ang mami ni Franco ang kanyang tinutukoy. Mukhang close na ito at ang mami niya. "Si Franco ang pumilit sa akin nang sinabi kong hindi. Nakalimutan ko nga pa rin sabihin sa iyo na hiningan ako ng asawa mo ng ilang dokumento para raw sa passport mo.
Isasama niyo raw kami ni Cassie sa ibang bansa. Ha? Pumayag po kayo, Mami? Nung una. Pero tumanggi na ako kasi may pasok si Cassie at may iwan ang tindahan. Kaso sabi niya ay kukunan niya lang daw ng private teacher si Cassie. O kaya naman ay kakausapin niya ang principal ng high school para mag-online class ang kapatid mo. Mukhang nagmamadali. May problema ba kayo, anak? She bit her lower lip and took a glance on her husband, who is now talking with Charlotte and Cassie. Ayaw ko siyang iwan, ma. Sinabi mo na ba sa kanya? Umiling siya. Mas mabuting sabihin mo sa kanya, anak. At saka kung bakit? Hindi ko po alam. Hindi na sumagot ang mama niya. At ilang segundo siya nitong tinitigan. Kapag kuwan, ay maingat siyang hinila at saka niyakap. Nasa mukha nito na parang may narealize ito at walang balak sabihin sa kanya kung ano iyon. Naupo siya sa tabi ni Franco matapos niyang batiin din ang mga magulang ni Franco, pati na rin si Charlotte. That's my dad. Malakas ang palakpak ni Kalia nang tawagin ang pangalan ni Franco sa elevated platform na nasa unahan para magbigay ng mensahe sa lahat ng empleyado ng Philippine Airlines. Nagpasalamat lang ito sa mga dumalo na halos lahat empleyado naman ng Philippine Airlines. Inilibot niya ang kanyang paningin at saka yung ngumiti na makita niyo kumaway sa kanya ang kaklaseng si Cheryl. Kasama nito sa table ang ilan nilang kasamang intern sa airline. Hindi ito nakadalo sa kasal niya dahil pinauwi ito ng daddy nito. Pinaalalahanan niya ang sarili na kumustahin ito dahil hindi niya ito makontak ng mga nakarang araw. Mukha lang kasi talagang masiyahin si Cheryl, but she knows better. She's broken. And to my wife, Trina, thank you for taking care of our daughter when I can't. Mabilis niyang ibalik ang tingin sa unahan nang marinig niya ang kanyang pangalan. Nasa lubong niya ang tingin ni Franco na kahit natatabunan liwanag ng ilaw ay alam niyang sa kanya nakatingin ito. Impit na nagtilian ang ilang mga kababaihan na naroroon. Nangibabo ang boses ni Cheryl at Charlotte at hinampas-hampas pa siya bago humagikhik. Ang cheesy mo naman, kuya. Para kang ewan. Hindi niya ito pinansin bagkus ay natuon lamang ang tingin niya sa kanyang asawa na itinikom ang bibig at tiningnan na lang siya. His eyes have so many emotions. Ang mga mata nito na hindi niya alam kung pakiramdam niya ay napakaraming gustong sabihin sa kanya. Hindi na nito dinagdagan ang sinabi tungkol sa kanya. Bagkus ay nagbagit na lang ito tungkol sa charity na isa sa mga objective ngayong gabi. Hindi siya mapakali sa kanyang kinaupuan na nagsimula itong maglakad pabalik sa kanila. Binuhat nito si Kalia at kinandong ang bata nang maupo ito sa tabi niya. Kukurap-kurap ang anak nila habang nakatingin kay Franco at inilipat ang tingin sa kaniya. Hindi pa ito nakontento at inabot ang kanyang kamay bago inilagay sa pisngi nito. Bakit, baby? Tanong niya. Nilingon nito ang ama nito at sinapo ng maliit itong kamay ang kanyang mukha. Tahimik lamang na nakatingin sa kanila si Franco. Daddy, love mo po si Mami, di ba? Nawala ang ngiti niya at natuod sa kinaupuan sa tanong na iyon ng kanyang anak. Tiningnan niya si Franco. Halos mabingi siya sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib habang hinihintay ang sagot nito. Subalit, bago pa man ito maibok ang bibig, a familiar girl interrupts them. Nakangiti iyon at walang sabi-sabing niyakap si Franco sa liig nito at saka hinalikan sa kanyang pisngi. Tila siya sinikmuraan nang matanton niya kung saan niya nakita ang babaeng nasa harap niya ngayon. Ito ang babae na kasama ni Franco sa wedding picture na nakita niya sa drawer ng asawa. Bakit siya nandito? Anong ginagawa niya dito? Akala ko ba wala na sila ng asawa ko?
Nagdilim ang paning ni Trina sa kanyang kinauupuan na makita niya ang babaeng iyon na hinalikan ng kanyang asawa. The same woman that was in the wedding picture with Franco. Malditang itinulak ng kamay ni Kalia ang nguso nito na ang manghahalik pa iyon sa labi ng gulat na si Franco. Ouch! Maarting wika ng babae. Don't kiss my daddy. You brat! Patiling wika ng babae at gumalaw ang kamay nito papunta kay Kalia. Subalit mabilis niya itong pinigilan. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Mapagbanta niyang wika at matalim ang tingin sa babae. Napatayo na rin siya na nakakuha ng atensyon sa mga bisita. And who are you? Inis na tanong ng babae na wala na sa ayos ang mga kapalitong kulay pulang lipstick sa mga labi dahil sa ginawa ng kanyang anak. Ako ang ina ng batang sasaktan mo. Mataray iyong humalokip-kip. So ikaw pala ang ipinlit sa akin ng asawa ko. Ex-husband Maris. May din ang boses ni Franco nang binanggit ang salitang ex-husband. You are not invited. Tumayo na rin si Franco habang karga pa rin ito si Kalia na mahigpit na nakayakap sa liig ng kanyang ama. She was wrapping her little arms around her father's neck like she was afraid that someone steal him away from her, from them. Babe! Malambing na tawag ng babae kay Franco at nagtakang hawakan pa ang kamay nito. But Franco pulled his hand away from her. Malamig at walang emosyon itong tiningnan ang babae. Get out of this place or I'll let the security guard drag you out. Maris' eyes watered and her lips quivered. Subalit, hindi ito gumalaw sa kanyang kinatatayuan at saka yumuko lamang. The woman is wearing a gown just like her. Maganda talaga ang babae. Mas maganda sa personal kumpara sa wedding picture na nakita niya. Wala sa loob na naikuyom niya ang kanyang mga palad sa tela ng kanyang gown na suot. There was something strange inside of her that doesn't like what she was seeing right now. Her heart is aching and she doesn't know why. Nasasaktan ba siya para sa babaeng mukhang basang sisiw dahil pinagtatabuhin ito ni Franco? Itinas niya ang kanyang kamay para sana kunin si Kalia mula sa mga bisig ni Franco. Masyado ng maraming atensyon ang nakatuon sa kanila at ayaw niyang mapahiya ang kanyang anak. Even Franco's parent and some of the board of directors. Subalit, umiling sa kanya si Kalia at masumiksik pa sa leeg ng daddy nito. This way, ma'am. Tahimik na wika ng isang lalaki na may seryosong mukha. One of them in black earlier. No, dito lang ako. Babe, ano ba, Franco? I am your wife. The bodyguard who spoke tilts his head. Mukhang nauubusan na ito ng pasensya sa babae. I'll escort you outside, ma'am. Umiling ulit ang babae at napaigtad siya sa kanyang kinatatuyuan nang bigla na landaklutin ng lalaki ang kamay ni Maris bago sa pilitan iyong hinila palabas ng lugar. No! Franco! Babe! Please talk to me! It's me! Your wife! Panay ang palag niyon mula sa pagkakahawak ng lalaki na halos kumakaladkad na dito. Nang tuloy na nawala sa paning nila ang babae ay tila walang nangyaring bumalik sa pagkakaupo si Franco. Nanatili siyang nakatayo roon habang nakatin pa rin sa pinto na nilabasan ng babae. Tiningnan niya ang kanyang asawa na kausap na ngayon ang ama nito habang nasa bisig pa rin niya si Kalia. Iyon pa rin ang laman ng isip niya nang iserve ang dinner. Their daughter chose to feed herself na hinayaan naman ni Franco. Natigilan siya nang hawakan ng asawa ang kanyang kamay. Nilingon niya ito at sinalubong ang kulay brown nitong mga mata. Marami siyang gustong itanong, subalit hindi niya alam kung tama bang pakialaman niya ang parte ng buhay nitong iyon. It was clear to her that Franco was married before and basing the situation, hiwalay na ito sa dating asawa. Hindi naman siya makakasal dito kung kasal ito sa iba, hindi ba? May problema ba? Tanong nito. Umiling siya at ibinalik ang tingin sa kanyang plato. Inago nito sa kanya
ang hawak niyang tinidor at ito na mismo ang naghiwa ng kanyang steak. Natahimik siya buong gabi na kahit ang mama niya ay napansin iyon. Hindi naman ito nagtanong tungkol roon. Alam yata na hindi niya rin alam ang sagot sa kung ano ang eksenang nararamdaman niya ngayon. She was confused, alright? Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Part of her was curious. Also she was sad for the woman who was dragged by the securities. At what bothers her was the fact that she has the sudden urge to wrap her arms around her husband and drag her so that woman can get him in any way she can. Her mind was being possessive just like what Kalia did, but her pride stops her. Inayos niya ang kanyang suot na gown at niplas ang toilet bowl. Nang matapos siyang gumamit niyon, kinuha niya ang kanyang purse sa ibabaw ng shelf na lagayan doon at akmang bubuksan ang pinto nang marinig niya ang kanyang pangalan sa mga boses na nag-uusap sa labas. Nagmukhang loser si Trina kanina. Ang rinig ko mula sa mga seniors ay dating asawa raw iyon ni Sir Franco. Maganda si Madam at saka kawawa naman yung babae. Pinakaladkad lang. Umiiyak nga eh. Dugtong naman ng isa. At saka isa pa, kung ikumpara mo naman si Trina doon sa babae, walang wala siya. Mukhang mature yung babae. Parang kasing edad lang ni Sir. I'm sure, ganun din ang tipo ni Sir. Kaya nga pinakasalan dati niya, di ba? Pero hiwalay na naman sila, di ba? At saka, si Trina ang present ngayon. Hays, ano ka ba? Sa panahon ngayon, walang legal. I'm sure, may dahilan lang kaya naghiwalay yung babae at saka si Sir. Uso ang kabit ngayon. Huwag kang maingay. Pustahan pa tayo. Ilang buwan lang, maghihiwalay din sina Trina at saka si Sir Franco. Hay nako, ang mga tipo ni Sir ay hindi katulad ng ambisyosang babaeng iyon. Sir Franco likes mature woman, just like us. Mukha namang mature si Trina, di ba? Ang cute pa nga ng baby niya. Saka, di ba nakakahanga siya? Mag-isa niyang pinalaki ang kanyang anak. Na hindi na ngayon kasi sinungkit na siya ni Sir Franco. Intern pa lang. Ang lakas na ng loob, di ba? Kung may i-credit man ako sa kanya, ay iyong sinigurado niya agad na may posisyon siya. Hindi lang sa airlines, kundi sa buhay ni Sir Franco. Pinaako pa kay Sir Franco ang kanyang anak. Ang kapal na mukha, di ba? Pero sabi ni Sir, anak niya raw iyon. Naniwala ka naman. Well, kasi magkamukha sila. Hay nako, huwag ka na lang magtanong. Eh ano ngayon? Sabihin na nga natin na kay Sir yung bata. Pero hindi ibig sabihin naman nun, eh hindi siya iiwan ni Sir. Lalo pat, nandyan na naman ang dating asawa ni Sir. For all I know, ginagawa lang yan ni Trina na panakip butas. Ilang minuto pa ang hinintay niya bago niya marinig ang mga papalayong yabag ng tatlong babae. Maliit na binuksan niya ang pinto ng cubicle, alikod na lamang tatlong babae ang nakita niya. They are the junior flight attendant ng Philippine Airlines. Dinampot niya ang kanyang purse at tuluyang lumabas sa cubicle. She faced the mirror and pulled her lipstick to retouch the color in her mouth. Tila wala siyang narinig na inayo niya ang kanyang sarili. Wala siyang mapapala kung kikim-kimin niya ang kanyang mga narinig. But that doesn't mean na hindi siya nainsulto. Kahit marami siyang naririnig na masasamang salita tungkol sa kanya, ay nasasaktan pa rin naman siya. Iyon nga lang ay binabaliwala lang niya ang mga iyon. Nang makabalik siya sa party, ay bukas na ang dance floor para sa mga gustong magsayaw. Ang saliw ng musika at malamlam na liwanag ay nagpahikab sa kanya. Wala si Franco sa table nila. Bagkus ay nasa isa tong sulok at nakikipag-usap sa tatlong kalalakihan na medyo may edad na. Buhat-buhat nito sa Kalia na nakatalungko na sa balikat nito at mukhang nakatulog na. Hindi napansin ng ama dahil busy ito sa pakikipag-usap niya. Ma, sa inyo po kami uuwi. Wika niya sa ina nang bumalik siya sa table nila. Kausap nito ang mami ni Franco.
na malamlam na nakatingin sa kanya. Ha? Bakit anak? Alam ba ito ng asawa mo? Opo, sagot niya. Miss na po namin kayo. O siya, sige anak. Walang nagawa ang mama niya kundi tumango. Kahit pa may pagdududa sa mga mata nito. Nagpaalam na rin siya sa mami ni Franco na pinisil pa ang kanyang kamay. Ang mga mata nito ay katulad ng sa ina niya. Gusto lang maraming gustong sabihin, ngunit mas piniling manahimik na lang muna sa pagkakataong iyon. Nilapitan niya si Franco at mahinang in-excuse ito sa mga kausap. Akin na si Kalia. Uuwi na kami, Franco. Okay, let's go. Umiling siya. Uuwi kami kina mama. What? His voice is disapproving. Narinig mo ako? Hindi kami aalis ng bansa ni Kalia. Final na ang desisyon niyang iyon at hindi na iyon mababago. Stop being hard-headed for once. Nasa tono ng pananalita nito na malapit itong maubusan ng pasensya sa kanya. Be mature this time to understand me. Ang mga tipo ni Sir ay hindi katulad ng ambisyosang babaeng iyon. Sir Franco likes mature woman, just like us. Tila may kumurot sa puso niya nang gumuhit sa isip niya ang narinig kanina sa comfort room. Hindi ako mag-a-adjust para sa'yo. If you don't like what I am now, then mas mabuti pa na hindi mo na lang ako pinakasalan. You shouldn't offer marriage to me if hindi mo kayang panindigan kung ano ako. Tuloy niyang kinuha si Kalia mula sa mga bisig nito. Hindi kami aalis ng bansa ng anak ko. If you are still going to insist that, wag mo na kaming lapitan. Doon muna kami kina mama. We managed to live without you anyway. Sa tulong ng malamlam na liwanag na nagbumula sa dance floor, nakita niya ang pag-awang ng mga labi nito dahil lang sa mga sinabi niya. Mabuti na lang at medyo malayo sila sa karamihan at walang nakakarinig sa usapan nilang dalawa. Tama na ang nangyari kanina. Nakakapagod maglagay sa gitna ng mga atensyon. Tinalikuran niya ito at hindi naman siya nito pinigilan. Somehow, in the deepest part of her heart, she wishes he would grab her arm to stop her. But no, nothing happens. Wala itong ginawa na kahit ano. Maliban tila tuod lamang ito na nakatayo roon habang nakatingin sa kanila na naglalakad palayo rito. Kinuha sa kanya ni Cassie ang baby niyang tulog na tulog pa rin. Nagpaalam ulit siya sa mami ni Franco, pati na rin kay Charlotte. Nangako itong dadalaw sa kanila nang malaman na hindi sila uuwi sa penthouse. Pinagbuksan sila ng driver na siya rin daw ang sumundo at nagatid sa mama at kapatid kanina. Siya ang pinakahuling pumasok sa loob ng kotse. Lumingon pa siya ng isang beses sa gusali na ikinadisappoint niya dahil wala si Franco na humabol sa kanila. Ano pa nga bang aasahan niya? At bakit ba siya umaasa? Maliban sa anak nila, wala naman talagang namamagitan sa kanilang dalawa ni Franco. It was a pure business between them. And it hurt her heart so much. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang mga maiinit na luha na naglandas sa kanyang mga pisngi. Paano haharapin ni Franco ang hindi pagsang-ayon ni Trina na umalis ng bansa kasama ng kanyang anak? Makaapekto pa kaya ito sa samahan nilang dalawa ni Trina? Ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang dalawa? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!